I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong video dyan na una sa paglilinaw ni dating Speaker Martin na wala siyang kinalaman. Totoo naman po yun. Base naman din po sa pananaw ko at nakikita ko, yan ay pagbibintang lamang sa kanya. At alam din po natin, target po yan. Yang magpinsan na yan. Tulad ng sinabi ko, di ba? Si Pangulong Marcos Jr. nga tinarget pero hindi sila kakasa. Ilang beses pinabagsak, di ba? Wala. Kaya talaga hindi sila titigil yan, hindi hanggatin hindi masira itong dalawa. Pero I think hindi sila kakasa kasi lumalaban din itong mga to kahit timing sila, pero pag once na nagsalita sila, sa pool talaga yan. So sabi po dito ni dating Speaker Martin, pangalawang video natin ito. Sabi po dito ni dating Speaker Martin, shout out sa mga Marcos loyalty supporters Filipino and OFW, April 22, 2026. Sabi po dito mga kababayan sabi niya dito Tinanggi ni dating Speaker at late Representative Martin Romualdez ang anumang pagkakasangkot sa korupsyon kaugnay 2025 itong budget sa isang video message nitong Martes. Natural, 'di ba? Alangan naman sasabihin niya nagnakaw ako. Natural hindi. Kung totoo naman talaga yung sinasabi niya. At yun naman din naman talaga totoo. Dalawang dalawang uri ng pagsasalita, yung itinanggi at nagsasalita ng katotohanan. Siyempre, si Speaker Martin, alam din po natin yan, mga kababayan, inaalagaan niya rin po ang reputasyon ng kanyang pinsan na si Pangulong Marcos Jr. Dahil once na pag nasira siya, masisira din si Pangulo. Diba? Ganun lang yun Ayun naman ang target ng kalaban, nasiraan silang dalawa. Ayan po yung source natin, ang Abante News Online. Sabi po niya dito mga kababayan, ayan with respect to how the budget was deliberated in Congress, let me say this categorically. I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberation. Ayun naman pala di ba? Dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ayan. Hindi niya itinanggi, nagsasalita lang siya ng katotohanan. Even sa ibang congressman naman guys nagsabi din ng totoo na hindi siya part ng BICAM. So, alam niyo naman, ito si dating Speaker Martin. Mapagkawang gawa ito. Oo, totoo yun. At siyempre, isa sa mga dahilan kung bakit nila sisiraan, ito, ay malakas na kalaban ito pag tumakbo sa pagka-pangulo. Actually, humingi po siya ng tawag dito, ng pahintulot galing sa House of Representatives sapagkat ay mag-aalisa na siya papuntang Hong Kong para sa pagpapagamot. Ngunit hindi siya pinayagan ng ombudsman, pero I think kalaunan na aprobahan din po mga kababayan. Ang sabi po ng mga kalaban kasi tumatakas. Hindi po tatakas yan. Importante po kasi ang kalusugan, kung doon sa Singapore din naman ang kanyang pinagpapagamutan, di ba? Doon doon siya nagpapagamot, wala naman masama yun. Babalik at babalik, hindi niya ugali ang magtatago. Hindi tulad ni Saldico at saka Harry Roque, Bantag at saka sino pa. Ayan po, sabi po nga dito, later Representative Ferdinand Martin Romualdez, ayan, may clearance na mula sa Kamara de Representante para bumiyahe patungong Singapore. Ayan, 'di ba? 17 hours ago. Pero noong umaga, hindi nga siya pinayagan dahil nga nasa lookout siya. Dahil nga dito sa flood control issue. Ganun pa man mga kababayan, ayan, 'di ba? Binigyan na siya ng clearance para makapag-travel, and for sure hindi naman magtatago po 'yan. Ito po 'yun at Attorney Chiloy Bilicaria Garafil. Ayan travel clearance. Kita niyo 'yan. Subject personal foreign trip of the Honorable Ferdinand Martin Romualdez to Singapore, date 20 April 2026. Ayan as a request, travel clearance is hereby granted to the Honorable Ferdinand Marcos Ferdinand Martin G. Romualdez, Representative
1 District Leyte in connection with his personal trip to Singapore from 20 April to 4 May 2026. This clearance is issued predicted on the Honorable Representative's commitment to return to the Philippines forthwith. Following his medical procedure, it is understood the representative shall maintain accessibility for any urgent official function or illegal proceedings during his absence. So, ayan. Forthwith, kailangan babalik siya kaagad. May isang salita si dating Speaker Martin. Alam po natin, Pangulo ng Pilipinas, pinsan niya. At saka hindi niya magagawa yan na magtago. Dahil mismo Pangulo, talagang masasabon talaga siya sa pinsan niya. At saka hindi niya gagawin yun, guys. Abogado po yan. Alam niya po kung ano ang batas. Kaya sa mga nagmamagaling na sinasabi, sangkot sa flood control, patunayan niyo po sa korte muna. Huwag yung akusa. Madali nga ang magbintang eh. 'Di ba? Pero mahirap patunayan. Kaya nga sabi ni dating Speaker Martin, I defend myself fully. Ayun ang gusto ko sa kanya. Palaban. Diyan mo lang makikita na wala siyang tinatago talaga. Alam po natin kung kakalkalin ng buong salin niya yan, ay sigurado lalabas po yan. Dahil dati po, bilyonaryo na po yan. Sa totoo lang, bilyonaryo yan eh. So dahil dyan mga kababayan, base po doon sa kanyang, beside doon sa kanyang statement, no? Ay mayroon po siyang isiniwalat. Ito, nako, matindi to guys ha. Ito, tingnan nyo ito para kumpleto, detalyado. Nagsalita na po si dating Speaker Martin tungkol dito. 2 people were instrumental in making those budget decisions. Ayan o. Chis Escudero and Saldico OM goes. Ayan na. Sabi niya pa po, mga kababayan, ayan, sabi po ng One News, okay? Sabi niya, former House Speaker Martin Romualdez has identified former Senate President Chis Escudero and former House Appropriation Committee Chairman Saldico as a key figures in the budget process as he pushed back against allegations linking him to the flood control scheme. In a statement, Romualdez further asserted he was not part of the detailed bicameral or small committees discussion, adding that Escudero and co played instrumental roles in those stages. I think guys, no, sa sinabi nito ni dating Speaker Martin, marami pong nakasaksi dyan. Hindi lang siya. So, I think itong mga sinasabi niya ay may katotohanan. Very credible po yan. Yan o. Nako po. Noon pa naman, sinabi naman niya yan, hindi siya kasama sa bicameral and even sa small committee. Mga kababayan, agoy, patay kayo ngayon. Ayan na, nagsalita na, 2 people were instrumental in making those budget decisions. Chis Escudero at saka si Saldico. Aba, magkababayan yan. Ayan. Ano po masasabi nyo yan? Baka sabihin ng iba gawa-gawa istoryahe. Nako. Dating speaker yan at mayroong dignidad ang kanyang pagkatao. Kaya I don't think magsisinungaling yan. Kaya abangan nyo na lang ang kanyang counter affidavit sa pagdi-defend ng kanyang sarili. Kahit saan korte yan, kaya niyang labanan. So ngayon, malinaw dito, ang sangkot ay si Chis Escudero at saka si Saldico. Ngayon, nagmamalinis kayo. Yun pala. Sa inyo din pala ang bagsak. Yan, ganun lang guys eh. Kung sino yung taong mga nagmamalinis, ibig sabihin, kung sino yung mga taong nagbibintang sa kapwa, yung pala gawain nila. So yun mga kababayan, malinaw na malinaw si dating Speaker Martin na nagsabi, ang talagang mayroong kinalaman dito, walang iba kundi si Saldico at Chis Escudero. Agay. Alam po natin si Escudero, todo bintang ito kay Speaker Martin. Pero yun pala. Ayan, rumisbak na. Sa wakas, nagsalita na din si dating Speaker Martin. Ano guys ang kapalagayan nyo? So yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates. In-inform ko lang kayo para malaman nyo na ang sangkot talaga, 2 tao. Alam nyo na yun, Saldi at Kiso. Thank you guys for watching. Follow me and like sa button bell para lagi kayo update sa aking mga upload videos. Okay, bye and babush. God bless Philippines. Bye everyone.